nabubugnot sa bahay, ano uunahin? Isipan ay larin-larin, lagi na lang ganong hindi makaaho sa kanyang ilalayon. Magandang umaga sa ating lahat. Sa malayo ang tingin, wala. Lalo na sa aming mga giliw na tagapakinig ng programang ito ng Ministry Broadcast Center. Mayabaan, paligid kaguluhan, kahit anong gawin at yung paghusayin, di ba't wala pa rin? Brought to you by Christ Our Life Ministries, World Changers Church, Christian Church of the Philippines, at Kingdom Builder Ministry, and especially ng Super Rich God. Katagumpayan, dali na, Diyos kakaiba ka. Samantala, aming binabati ang lahat ng ating mga tagapakinig sa umagang ito, na ako'y naniniwala na excited na naman makarinig ng mga mensahe ng salita ng Diyos. Tapat kong magmahal, di ka iiwanan, magpakailanman. Siyempre, shout out to all, lahat ng mga taga-subaybay ng ating programang ito, at lalong-lalo na yung mga bagong bukas ng kanilang mga social media. Mamuhay sa kanyang kaharian, di kanya bibiguin. Kapag subukan na, lagi na riyan, di kanyan tatantanan. Kailangan si Jesus sa iyong dinaranan, biyaya niya'y tagumpay. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, sa oras na ito, maraming salamat po sa pagkakataon muli na kami ay makakarinig ng iyong salita, especially sa mga panahon namin ngayon. Kayo ang siyang manguna. Gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, upang sa ganun, O Lord God, matuto kami ng iyong mga salita. Saan mang iabutin ng programang ito, pagpalain niyo sila. Ito ang aming dalangin sa pangalan namin po si Kristo. Amen. So, punta na tayo. Halina sa ating mensahe sa araw na ito. Alright? At dahil panahon po ng eleksyon, ay magandang pag-usapan natin ay ang tinatawag na righteous governance sa ating panahon. Panahon na po ng eleksyon, kaya ating pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng pamiminuno o kaya righteous governance, yung pamiminuno na kasama of course ang kapangyarihan ng Panginoon, kasama natin ang Diyos. So righteous governance as a result of righteous leadership. Pag-pray po natin na ang mga susunod na uupo ng mga kapitanes ay may takot sa Diyos, o kay dili kaya sila ay pagdating ng araw ay makarinig naman ng salita ng Diyos, magkaroon ng banal na takot sa Panginoon Kristo, upang sa ganoon ay hindi sila magamit ng kaaway sa mga maling gawain. So, ayan ang ating title ngayon, Righteous Governance as a Result of Righteous Leadership. Well, ayon sa Proverbs chapter 14 verse 34, ay righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang katuwiran ay nagtataas ng bansa, ngunit ang kasalanan ay disgrasya sa mga tao. Alright? Ayon sa Daniel, kailangan tayo magkaroon ng tinatawag na Daniel generation. Sa mga hindi pa nakakaalam, alright, ay si Prophet Daniel ay isa sa mga ginamit ng Diyos noong unang panahon upang maipakita ang tinatawag na godly leadership, right, in an ungodly culture. Posible ba yan ngayon? Yes, possible. Right? At lalong-lalo na pag ang mga umuupo ay merong pagkatakot sa Panginoon, banal na pagkatakot sa Panginoon. So, pagtitignan po natin ang mga susi, key facts on biblical worldview, no? Dapat nating maintindihan na
lalo na sa mga tumatakbong mga leaders, okay, sa eleksyon na ito. We are praying for you, okay, at nawa hibuin ng Diyos ang inyong mga puso na hindi lamang request for power, kasi gasgas na yung gustong maglingkod sa gustong maglingkod daw sa mga sangkatauhan o sa mga kababayan. Gasgas na yan, right? At nawa magkaroon ng tunay na pusong naglilingkod sa ating mga tao. Bago tayo magpatuloy, dapat alamin muna natin ang mga importanteng katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, mababasa po natin dyan sa aking inihandang mensahe. Only God is righteous, yung kanyang attribute. Alright? Only God can we trust. Alright? So, ang Diyos lamang ang matuwid at siya lang ang pwedeng pagkatiwalaan. Alright? At in this broken and sinful world, no one is righteous except God. Alright? Pangatlo, God is supreme on authority. Siya ang pinakamataas na authority. Actually, lahat ng mga authority sa mundo ay tinatawag lamang na delegated authority. All other institutions on earth, either government, family, they derive their authority from God. Okay? Delegated authority. So, God did not create any space or any planet in the universe that He is not the King. Alright. Another na dapat natin malaman also ay yung tinatawag na depravity of man. Ibig sabihin ay ang tao ay nahulog sa standard ng Panginoon dahil sa kasalanan. At ang panglas na aking punto sa gabing ito ay sa umaga ito ay ang mankind must be reconnected to God to receive God's righteousness. Ayan. So dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos na banal at ang tayo maging makasalanan at ang bridge lamang ang magiging tulay upang tayo ay makatawid sa ating kasalanan at patungo sa Diyos na banal ay walang iba kundi ang ginawa ng Panginoon Kristo sa krus sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya sa ginawa ng Panginoon. So ayon sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His love for us while we were yet sinners, or still sinners. Christ died for our sins. Alright. So, ito naman, building a government based on God's righteousness. Posible ba yan sa ating panahon ngayon? I think it's possible dahil ayon sa preamble natin. Alright. Basahin natin ito. No? Dapat bawat Pilipino ay namemorya ito. Okay, alam ang preamble ng ating konstitusyon. Okay? Sabay-sabay siguro pwede habang tayo nanonood. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Ayan. So, ang liwanag na maging ang ating Constitution ay nire-recognize niya ang ating Panginoon. So, doon tayo magsimula. Right? Ng ating mga pag-uusap. So, as affirmed by the Scripture, when the righteous are in authority, okay? Yung binasa natin kaya, the people rejoice, but when the wicked bears rule, the people mourn. Ayon sa Proverbs chapter 29, verse 2. Right? So, kung ating bisitahin ng konti ang istorya ng God's chosen people sa Old Testament. Alright. At meron pong graph dyan. Ayan. Every time na ang hari ay good, nagkakaroon ng revival. Kita natin mga hari, right? Okay, na nagkaroon ng revival at pag evil, babagsak. Alright. Nandyan din yung mga hari.
Yan ay makikita, simplified in the Bible, when Israel was ruled by righteous kings, right, and obeyed God, they prosper. And when they were ruled by unrighteous kings, they were enslaved and tortured by the enemy. Okay, so yan ay isang history na makikita natin sa Biblia na pwede nating mapag-aralan o mapagkunan ng ating mga halimbawa ng pamiminuno. So, ayon sa Deuteronomy 30 verse 19, okay, I call heaven, sabi ng Panginoon, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants. Okay, ang pag-asenso ng ating bansa o ang paglubog ng ating bansa ay isang pagpili especially ng ating mga leader at ganoon din sa atin na mga mamamayan. We need to choose what is right. Alright? So, idagdag natin ang tinatawag na rule of conscience. Ang ibig sabihin ay alam natin na there is an image of God inside of us. At dito po mabasa natin, conscience is the voice of God in the soul. Kung hindi pa ito kumapal, di ba? And then, i-consider natin ang role of law, right? Obedience to God. Because God instituted government. And this government in the future will become the government of our Lord Jesus Christ. It will be under the government of our Lord Jesus Christ, especially in the millennium. I-consider din natin ang role of love, right? Na importante na maintindihan natin. Okay? Love of the law or the law of love. Of course, sa Old Testament, ay lumakad ang mga tao na sumusunod sa Diyos because they love the law. Pero ngayon, in a greater way, is the law of love na galing sa Panginoon. So, importante na tayo ay makapamuhay sa tinatawag na prinsipyo ng Biblia. Right? At lagi nating nakikita yung leadership principles na itinuturo. Biblical leadership, service, honor, integrity, lalong-lalo na sa ating mga kapulisan. Right? Virtuous living, yan yung godliness and forgiveness. Pangunahing mga virtues na dapat nating ma-exercise every day. Principles of unity in hungering for righteousness. Alright, ano yun? Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Okay? At saka, blessed is the nation whose God is the Lord. Alright? So, another is yung mga nabasa natin, pinag-aralan natin yon, okay, ay kailangan natin ang panalangin. Sapagkat kung hindi tayo mananalangin, ay mahirap nating makuha ang grasya ng Diyos, ang divine grace of God. And ang ibig sabihin ng grasya ng Diyos ay hindi lamang unmerited favor, but God's divine enablement. When we pray, right, and we ask God, okay, for His intervention, lalong-lalo sa panalangin natin, Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. Hinihingi natin ang kanyang paghahari ay dumating nawa sa ating mga buhay, dumating nawa sa ating mga pamilya, dumating nawa sa ating komunidad, dumating nawa sa ating gobyerno. So, importante na ipag-pray natin ang ating mga government officials na nakaupo at yung uupo pagkatapos ng eleksyon na ito in the local level, di ba? So, another, we need to also to pray for God's guidance. Okay, ang paggabay ng Panginoon sa ating mga leaders, importante. Alright? At i-include na po natin, especially ating mga spiritual leaders, they need prayers. And prayer for God's intervention, lalong-lalo na pag nakikita natin na merong tinatawag na mga challenges sa ating buhay, challenges sa ating gobyerno, challenges sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, we need to pray for God's intervention. Ang higit sa lahat, kung hindi pa tayo nakakarinig, hindi pa tayo sumusuko sa paghahari ng Panginoong Jesucristo, ang pinakamagandang panalangin ay yung
panalangin ng isang pagsisisi, panalangin ng isang pagtanggap sa Panginoon Kristo. Hindi po ito ang formula para maligtas. Ito po ay isang gabay lamang na pag ikaw ay mananalangin ng ganitong panalangin at tatanggapin mo ang paghahari ni Kristo sa iyong puso, alright, ikaw ay paghaharian ni Kristo. Siyempre yan ay para sa mga first time na nakikinig sa programang ito, alright. Ang masasabi ko po ay mahal na mahal kayo ng Panginoon si Kristo, at to the point na siya ay nagkatawang tao, bumunta dito sa lupa at mamatay sa krus ng Kalbaryo upang mamatay sa krus at siya ay of course bayaran ang ating mga kasalanan. Ngayon ino-offer niya ang buhay na walang hanggan. So to those who are running for barangay captain and kagawad, para gamitin tayo ng Panginoon na magbago ang ating komunidad, tayo ay manalangin ng panalangin ng paghahari ni Kristo sa ating mga puso. Sundan po ninyo ang gabay na panalangin katulad nito. Sandali tayong pumikit at manalangin. Sabihin natin, Amang Banal na nasa langit, narinig ko ang iyong mensahe. Kailangan namin ang banal na pamiminuno, ang isang leadership na makabibliang pamamaraan upang sa ganon ay magbago ang aming bansang Pilipinas. Mahal po namin ang aming bansa at kinakailangan po namin ng mga makadiyos, makatao, makabayan na mga pinuno upang sa ganun, Lord God, makita namin ang ganap na pag-asinso, ang ganap na pag-angat ng aming bayan at mapapurihan ang iyong banal na pangalan. Alright, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, so last, isa din kung may mga kayo ay may mga kahinaan o kakulangan o mga prayer requests, kagalingan ang kailangan ninyo, may mga sakit, ipapanalangin ko po kayo at nawa ang Panginoon lang siyang humipo sa inyong mga karamdaman at kayo ay pagalingin ng Panginoon. Ako'y naniniwala na walang distansya sa panalangin. Kung meron po tayong pananampalataya sa salita ng Diyos, ay pwede tayong pagalingin ng Panginoong Kristo. Okay, so ipanalangin ko po kayo. Panginoong Diyos, sa oras na ito, I pray for those who have received you at lahat ng aming tagapakinig. Sa oras na ito, pagpalain niyo po sila at Lord God, ma-receive nila, matanggap nila ang kagalingan ng anumang klase ng sakit na kanilang nararamdaman. O Diyos, sa oras na ito, kayo po ang siyang kumilos sa buhay nila at ako'y sumasampalataya, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Malayo man sila o malapit, abot mo po sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Abutin niyo pa sila, O Diyos, ng iyong healing touch. At Lord God, isugon niyo ang iyong mga anghel na nagpapagaling at hipuin sila, O Diyos, para maramdaman nila ang iyong kalakasan, ang iyong kagalingan. Sa mga nangihina, sila ilalakas. Sa mga may karamdaman, sila ay gagaling sa pangalan ng Panginoong Kristo sa pamagitan ng pananampalatayang aming natanggap sa gabi ito. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. God bless you. Alright, so sa oras na ito, muli ay we are greeting ulit. Nagpapasalamat pala sa ating mga tagapakinig. Patuloy po kayong sumubaybay sa program ito ng Kingdom Builder Broadcast at ng Super Rich God, hatid sa inyo ng Christ Alive Ministries, World Changer Church and Christian Church of the Philippines. Okay, God bless you at nawa kalain tayo ng dali na pasalamatan siya. Dali na Diyos na dakila, dapat kong magmahal, di ka iwanan, magpagkailan pa man. Okay, God bless you. Okay, at sa Diyos lamang ang papuri. Amen.